So charging na siya guys mga paps. At goods na yung ating MIUI 125S or MIUI 125. Ganun lang po yung basic repair natin. At tinuruan ko pa kayo kung paano natin siya i-troubleshoot at papalitan natin ng 5 pins regulator. Kung sakaling mamahalan kayo sa ganyang regulator kasi nasa 1,000 din po yung genuine yan. Yan mga boss. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin ayusin itong MIUI 125S na ayaw na mag-charge kahit anong piga natin. Ayan po. So napakadali lang ito. MIUI 125 na ayaw mag-charge. Yamaha MIUI 125 ayaw mag-increase yung kanyang charge. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin siya gawin. Open lang natin dito sa harap. Yan po mga paps. So natanggalan natin yung harap na fairings. Ngayon ulitin natin. Hindi na po siya aakyat. Yan, instead na aakyat, bumababa po siya kasi nagko-consume yung ating ECU or yung ating electronics sa loob ng kuryente bawat piga natin. So instead na aakyat siya, yan po. So umakyat na siya ng konti ng 11. Ayan, hindi siya aakyat talaga. Nag-10 na siya ngayon. So ngayon, ang gagawin natin is meron tayo ditong test valve. So kailangan natin to para malaman natin kung okay yung ating stator. Tatanggalin natin siya. So huwag kayong magtaka kung diyan yung regulator. Diyan siya nakatap. So meron tayong makikitang dalawang kulay white dito sa socket, sa likod ng kanyang socket. Ayan. Atras dyan, kaliwag dyan. I-atras dyan. Kaliwag. Okay, bila. Yan. Meron yan siyang dalawang white. Dito sa taas naman, black at saka red. So dito tayo sa dalawang white. Make sure naka-under yung motor. Yan. Kailangan naka-under yung motor kasi para makita natin kung umiilaw ba itong test valve natin. At ibig sabihin po niyan, yun, gumagana po yung ating charging sa stator. Tumatapon po siya ng kuryente yung stator natin doon papunta dito. So ibig sabihin, yung ating regulator ang sira. So magkaiba po yung stator, yun yung may mga bronze. Ito po yung regulator, nagre-regulate ng high voltage into DC. So kaya nagcha-charge siya. Ngayon, kung wala kayong genuine, ang gagawin po natin is itong 5 pins na regulator. Sample lang po ito. Ang tested ko na dito is Gibeon, Showa, TTGR at saka yung MEP na brand, MEP. Yung nakabox na kulay gray at black yung kanyang color. Yung TTGR naman yung kulay green. Hindi ko alam kung may mga bago na ngayon. Yung Gibeon naman is orange black yung kanyang box. Ayan. So ang gagawin natin dyan, pwede din ito. Ito din yung ginagamit ko sa mga ibang MIUI na pag-installan ko na dito. Hanggang ngayon tumatakbo at okay pa din po sila. Kasi naka full wave na tong stator ng ating MIUI 125 at MIUI 125S. Ang gagawin natin dyan, yung pink at yellow, itatap natin sa dalawang white. Kahit saan po dyan na white, pwede po siya magkabaliktad. Kung wala po siyang pink, white po yung wire dito sa ating 5 pins, pwede. Basta lagyan natin dyan sa white yung dalawa. Yellow at saka pink sa dalawang white ng socket ng ating dating regulator. Then green naman at red dito sa black at red wire ng ating socket. Yung green po is dito sa black kasi yan po yung negative. Ayan. Again, yung green ng regulator kasi may black po yan. Huwag po nyo natin itap yung black sa black. Yung green ng 5 pins, itap natin dyan sa black wire ng socket ng ating motor. Then yung red is sa red din. Ayan, para kita nyo. Atras dyan. Ayan. Yung green wire ng ating regulator, yan green, itap natin dito sa black. Tapos yung red, tap din natin sa red. So may isang wire na lang tayo, itong kulay black. Ito. So ang kulay black po na to is itap natin sa kulay brown. Kasi yun yung accessory wire ng ating MIUI 125 or MIUI 125S. Nakatap pa to siya sa brown. Kasi kung di natin to itatap sa brown, bawat bigaan nyo ng gas is aakyat ng lalo yung kanyang kuryente. Kasi ito yung nagko-control sa voltahe or para iwas overcharge. So kailangan itap natin ito sa brown wire ng ating Yamaha. Yun yung nagkakaroon ng supply. Pag on ang susi, nawawala din yung supply.
pag off na susi. Pwedeng sa flasher kayo magkuha or dyan mismo sa harness. Yan yung accessory wire natin. Dito natin itap yung black at tapos na yung inyong regulator installation. So again, pink at yellow sa dalawang white, pwede magkabaliktad. Green sa black ng motor doon sa socket, red sa red ng motor doon sa socket, then black wire dito sa regulator, tap nyo sa brown wire ng motor or yung sa Yamaha, at magcha-charge na po yung inyong motor. Basta make sure lang battery operated na yung ilaw ninyo. So ngayon papalitan natin siya ng savings natin na regulator. Expected natin dito, handa na siya kasi umiilaw naman yung kanyang regulator, stator, at nag-iba yung kanyang minor. So ibig sabihin connected na at okay na yung ating charging. Ayun, 13.7 agad. Ayan na, nag 14 na siya. So charging na siya guys mga paps, at goods na yung ating MIUI 125S or MIUI 125. Ganun lang po yung basic repair natin, at tinuruan ko pa kayo kung paano natin siya i-troubleshoot at papalitan natin ng 5 pins regulator kung sakaling mamahalan kayo sa ganyang regulator, kasi nasa 1,000 din po yung genuine yan, samantalang yun is nasa 350 lang. Same charging lang sila, at mas maganda pa po yun, mas ma-recommended ko po yun kasi napupuloy pa ko dito, mas malakas yung kanyang voltage, malayo siya sa overcharge, at hindi din maiinit yung inyong battery basta nakatap lang yung black wire ng regulator sa brown wire ng motor. So yun, sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin. Ricky Neutron nga po pala sa YouTube from Turil, Davao City. So mag-message lang po sa Alcibar Ricky the Second, dalawang I po yung the second sa uli sa Facebook. So again, thanks for watching. Balikan natin yung bearings. Goods na yung kanyang charging.